Nais kong i-update kayo sa CACAF. Ito po, if you have time, sa ating mga barangay chairman, mga taong bayan, please share this information. Mahalaga po ito at may ginang nagkakaintindihan. Ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat, sabi nga ng mga nanay natin, ng mga tatay natin. Mga kababayan, as you all know, in just 3 days, natapos po natin yung City Amelioration Crisis Assistance Fund, wherein lahat ng pamilya sa lungsod ng Maynila, base sa lista na pinagkaloob sa amin ng inyong mga barangay officials, ay dapat mabigyan ng 1,000 pesos para kahit paano ay may pambili sila ng konti nilang kakailanganin sa kanilang pang-araw-araw na buhay habang tayo ay nasa quarantine period. Ngayon, mga kababayan, after that, naghintay kami ng liquidation. Of course, they are all required to submit, and those who did not or not yet did not submit yung kanilang mga liquidation ay sa mga punong barangay. As you all know, upon receipt, you only have 72 hours to liquidate. Now, be that as it may, bukas, ang tabayanan po ninyo, ipopost po namin sa Facebook ang mga chairman na nagsolid ng sobrang pera na nakuha nila. Sabihin, may mga dahilan po yan. Iba dyan ay wala, hindi nag-exist. Yung iba dyan ay nasa ibang bayan. Yung iba dyan ay marahil ay patay na. No? But be that as it may, I would like to thank about 374 barangays. Bukas ilalabas po namin ang pasasalamat namin sa inyo sa pagmamalasakit ninyo sa pera ng taong bayan. 374 barangay chairmen or barangays, barangay officials, ay nagsoli ng kanilang sobrang nakuha na pera ng taong bayan. Sa District 1, 50, sa District 2, 48, sa District 3, 54, sa District 4, 83, sa District 5, 89, sa District 6, 50. Ang total pong naisoli na pera sa atin, no, ay 17,233,000. Ulitin ko po, no? Ang total na naisoli sa atin ng 374. Ito po ay as of 12 p.m. pa lamang today, no? At maaari pa itong magbago muli at huwag kayong mag-alala, ilalathala pa rin namin sa inyo, mga kababayan. So as of today, 17,233,000. Ayan po, isa pong magandang balita. Bakit po magandang balita yan? As you all know, meron pa tayo sumobrang pera doon sa initial na tranche. At nadagdagan ang ating sobra dahil nagsoli naman yung mga chairman ng sobrang pera na allotted sa kanilang barangay. Yan po, mga kababayan, nasa inyong screen. Ngayon, mga kababayan, marami po akong nababasa. Kayo rin po naman ang nagsasabi sa akin at inyo pong idinudulog sa akin na mayroong mga hindi nabigyan. No? Dahil marami pong dahilan yan, mga kababayan. Una, siguro kalituhan ng mga tao sa barangay. Kung sino yung ililista nila. Hindi mo naman masisi, pagod, hirap, uyat, siyempre, tapos natataranta na. Ayan po ang mga kinakarap ng isang krisis, ano? Lalo na itong pandemic na to, na wala kang maiisip na tama rito, eksaktong formula para mas-resolve ito. So, let's just converse among each other. Para po, kasi ayoko po tayong nagsisisihan, kakaawa din naman yung mga nasisisi natin. Hindi naman din lahat ay magandang intensyon. Meron din mga iba naman, masasama ang intensyon.
O dahil siguro kaaway, o dahil siguro kalaban sa politika nila, o for whatever reason. Gusto ko pong isang tabi natin lahat. Hinihikayat ko kayo na patuloy na mag-isip ng maganda patungkol sa kapwa natin. At kung sakaling halimbawa kayo nga ay hindi nabigyan, tingnan nyo na lamang ang isang banda. Baka yung mga nabigyan ay nangangailangan at ikay maswerte hindi nangangailangan. O baka naman nangangailangan ka tapos hindi ka lang naisama. Whether sinadya o hindi sinadya. But be that as it may, mga kababayan, natanggap ko po ang mga mensahe ninyo na dinulog nyo sa akin. Tapos, nung mabasa ko, may mga mangilan-ngilan na talagang hindi nakakatanggap. At may mga magaganda ring dahilan. Una po, para maliwanag, no? Lahat ng uri ng mga aspeto ng sitwasyon. Meron din naman na misplace yung isang papel. At yung isang papel ay punong-puno ng pangalan. Meron naman inatasan ni chairman yung mga kagawad o yung 6 na kagawad nakapagsumiti sa takdang oras, yung isang kagawad na iwan, kaya naiwan yung isang buong kalye. So, maraming mga situation na gusto kong sabihin sa inyo para maliwanag din ang sitwasyon at para po maibsan din yung ating pagkakainis ng iilan sa iilan nating mga barangay official. Kasi po hindi talaga pwede maghari ngayon. Ang mga maiinit nating damdamin, pagod, bugnot, hirap na tayo. You know, itong sitwasyon na ito para alam nyo yung bulalo na nasa pressure cooker. No? Kulong-kulo na tayo lahat. Mainit na ang ulo natin. Irritable na tayo pare-pareho. Konting kibot, magkakatalo-talo tayo. Wag po. It will not resolve the problem. Yes, it's normal na nagagalit tayo. Ay, normal yun talaga. Naiinis tayo minsan. We're still human being, sort of saying. So, ngayon mga kababayan, isipin na lang natin na maraming nangyari in between kung bakit ganoon ang sitwasyon. So, to cut the long story short, mga kababayan, katulad ng kompromiso ko sa inyo, aakapin ko ang kaya ko pang akapin hanggat may espasyo ay yayakapin kayo ng pamahalang. Para po naman, dahil unti-unti na pong nagliliwanag yung listahan. Kasi po, first time ito sa kasaysayan ng ating syudad. No? At nagkaroon ng maraming kalituan, pero isang tabi na natin yan. Inuunti-unti naman ng inaayos din ng inyong mga barangay official. Dahil sa inyong kahilingan, inatasan ko ang mga kani-kaniyang areas, kani-kaniyang barangay, na matapos ang lahat magkwentas klaras, then we address who were left behind. Ibig sabihin, ngayon tingnan natin, sino nga ba ang mga naiwan? May mga naiwanan ba? Ayan po, mga kababayan. Kaya po, malugod kong ipinaalam sa inyo, mga kababayan kong nanonood. At sasabihin ko po, hinihingi ko lang ang inyong oras para marinig ninyo ang inyong barangay at request ng inyong barangay, mga kababayan. As of today, ang nanghingi ng reconsideration, ibig ko sabihin official ito, mga barangay official nyo ito, official itong hiningi
reconsideration ng inyong mga barangay official, kagawad, secretary, treasurer, at chairman ninyo, ay umabot po sa 100 barangay ang nagpapa-reconsider. Ano pong ibig sabihin? Ikinalulugod ko, una, sinunod muna nung chairman yung anong direksyon. Ibig sabihin, sinabi mo 1,000, bigyan kita 1 million. Sabi mo kulang, gawin mo munang ibigay yung 1,000 sa 1,000 families. Saka tayo mag-usap ulit doon sa mga nagkulang. Ang ibig ko sabihin, kasi, di ba, gusto ko kayong abutin sa lalong madaling panahon. And that's the best and easiest way to do it, to reach as many families in the city of Manila as soon as possible. Yun yung pwedeng asap na mangyari. But, bilang inyong ama sa lungsod, hindi ko naman po kayo pwedeng tiisin. Pangalawa, kompromiso ko sa inyo. Pipilitin natin abutin kapi ng lahat. Ngayon po, ipinababatid ko sa inyo 100 mahigit na barangay. District 1, 25 na barangay. District 2, 10 na barangay. District 3, 3 na barangay. District 4, 23 na barangay. District 5, 22 barangays. District 6, 17 barangays. Total of 100 barangays. At ang total ng families na pinare-consider ng inyong mga barangay chairman, at babanggitin ko po yung mga barangay, ang tabayanan po ninyo, please share this important information para walang kalituhan. Huwag tayong maniniwala doon sa isang katabi natin na baka mamaya ang lakad lang ay chismis. Ito po, dito po nyo kunin yung datos para hindi tayo nalilito. Okay? Ang total po na nire-request na naiwanan, na hindi nabigyan, hindi na isama sa listahan ng barangay, na ngayon nire-reconsider ng mga barangay official, ay umabot sa 19,941. Total of 19,941. Okay. Ngayon, mga kababayan, naalala nyo kanina, may nagsoli. Ang total po na naisoli ay 17,233,000. Ang total na nagre-request as of 12 o'clock is 19,941,000. So kulang. O wag ko kayong mag-alala. Di ho ba? Nagsubi ako. Nagpasobra ako. For the simple reason that people in government will make mistakes with data, most likely, which nangyari in this case sa mga ating barangayan. But be that as it may, dahil ito ay perang pampagawa dati ng kalye, akin pong kinulaps at kinonvert as kakak para makatulong sa inyo. Dahil ang katwiran ko dyan, simple lang. Ang kalye, walang kumakalam na sikmura. Ang tao, may sikmurang kumakalam. Kaya, minabuti namin na pasobra. So, bago kayong matulog, nais kong ibigay sa inyo ang balita. Itong 19,941 families, amounting to 19,941,000, ay inaprubahan ko po para po sa inyo. Kaya ngayong gabi, inimpormahan na ang mga barangay chairman at iimpormahan ko rin kayo kung sino-sino ang mga barangay, dahil yun naman din itatanong nyo sa akin mamaya. Kaya dito ko na rin po sasagutin. At ito rin ay aming ilalathala sa aming page dito sa Facebook. Yung pong nangyari sa Blooming Treat na talagang hindi, marami pa rin na hindi sumusunod sa social distancing. The logic be opening our markets para po magkaunawaan tayo. Kaya po kung bakit even the national government allows
the market to be open para po yung ating mga basic needs everyday, lalo na yung mga food, no, ay patuloy natin mabili. At kung bakit nga nag-issue ng quarantine pass para tayo makalabas, para lang makapamalengke, hindi para gumala. No, kaya po binigay naman sa atin yan ay bilang pangunawa ng ating pamahalaan para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero magkaganon pa man, ay kami ng inyong pamahalaang lungsod ay patuloy na nakikiusap na sana po lagi natin i-practice yung social distancing. At hanggat maaari, kung tapos na tayo makapamili, ay umuwi na tayo agad. Huwag na tayong tatambay, huwag na tayong makikipagkwentuhan. At kailangan po nakamask tayo as much as possible. I know may gastusin kayo sa mask. Please stay with us tonight. Manatili po kayo manood. Mamaya po may announcement akong gagawin. At ito'y mangyayari ngayong gabi. So yun lamang po ang pakiusap ng inyong lingkod. Kaya po dahil sa mga nangyayari, i-adjust po natin ang mga naplano na. Kaya po magkakaroon tayo ngayon ng mga openings and exits of streets in the Blumentritt area. Pero ito po ang bagong inisyatibo ng inyong pamahalaang lungsod. Sa lahat ng mga Manila residents na mamamalengke sa Blumentritt, kayo po ay pinapayagan na makapamalengke simula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa lahat naman ng non-Manilans, as you all know, yung Blumentritt ay malapit lamang sa Quezon City side at Caloocan side. Bilang mabait na kapitbahay ang lungsod ng Maynila sa kapwa niya lungsod, ay patuloy namin kayong pinapayagan na makapasok sa lungsod ng Maynila para makapamili rin ng inyong mga pangangailangan. We're trying to live harmoniously. Kaya po, umasa kayo na patuloy kayo makakapamili sa Blumentritt. Meron lang kaming pakiusap. Ang mga hindi taga Maynila na mamamalengke sa lungsod ng Maynila, partikular sa Blumentritt, kayo po ay pinapayagan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon para sa mga non-Malinans. Ibig sabihin, yung mga nasa Retiro area, Quezon City area, sa Caloocan area, patuloy kayo makakapamalengke sa amin. Para namang tulong na rin namin sa inyo bilang kapitbahay namin. Kaya lamang kayo'y hinihikayat ng pamahalaang lungsod ng Maynila na kung po pwede ay kayo'y mamalengke ng alas 12 hanggang alas 4. So para po masegregate natin at maibsan natin yung influx ng tao. At naunawaan ko naman kaya kung bakit sabay-sabay sapagkat hirap na hirap ang taong bayan na makahanap ng basic commodities, particularly food. At alam nating mga taga Maynila na ang Blumentritt ay bagsakan, wholesale and retail area ng basic commodities. So para po mabawasan at maibsan ng konti yung pagdami ng tao ay magkakaroon po tayo ng scheduling. Ulitin ko po, Manila residents, araw-araw, 5 a.m. to 12. Non-Manila residents, 12 p.m. to 4 p.m. At yung mga dumarating na mangingitlog, pagmamanok, kasi po ang Blumentritt ay bagsakan po ng manok at itlog. Marami pong biyahero. Dahil may mga lugar sa Metro Manila na isinara na yung kanilang bagsakan. Kaya kung bakit kami naman ay we're really trying to accommodate because these are food products. Tingin ko marami tayong aral na mapupulot
sa mga araw na ito sa buhay natin. Aral na maaari nating ibahagi sa susunod na henerasyon. At sana maging magagandang aral ang pwede natin maibahagi sa kanila. Patuloy natin mahalin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, at patuloy umiral sa atin ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Without love and compassion, there will be chaos. There will be darkness in our life. Let love and compassion be the light in these trying times, in darkest hour of our life. Sa may mga sakit, okay, panalangin ko si Diyos at mga nanonood, panalangin din natin. Sana hagkat sila ng kamay ng Panginoon Diyos at gumaling na sila. Sa mga nahihirapan, sana bigyan na sila ng kaluwagan ng Panginoon Diyos at umangat na sila sa kanilang kalugnuhan. Sa ating mga frontliners na sumakabilang buhay na, dala ng paglilingkod ng tapat sa kanilang sinumpang tungkulin bilang profesional. Maraming salamat sa inyo at sa pamilya ninyong nanonood ngayon. Maraming salamat sa inyo. At ipagdadasal po namin kayo. Sa mga patuloy na naglilingkod sa ating medical institution, private, national, public, and local. Mag-ingat po kayo. Kailangan po namin kayong mga doktor, kayong mga nurse, mga health workers sa mga ospital. Mag-ingat po kayo. Sa mga pulis, maraming salamat sa inyo sa pagpapanatili ninyo ng kapayapaan, kaayusan sa ating pamayanan. Sa inyong mga pamilyang hindi nyo na nakikita ng ilang araw na, maraming salamat sa mga pamilya ng pulis, sundalo. Maraming salamat sa inyo. Sa ating lahat, mga kababayan, mga tagalungsod ng Maynila, sa finals, tayo rin na magkikita. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. At ipakikita ko sa inyo, maraming taga Maynila nagmamalasakit sa isa't isa. At ito po, pati hindi taga Maynila, pinagmamalasakitan ang taga Maynila. Let me share you these names, people and corporations na nagbigay ng pagmamalasakit sa atin. Kay Kuya Kim and Peli Atienza, donated 50 boxes pork and beans. Home King Philippines, Mr. SMU, 800 pieces face mask. Kuya Kim, thank you. Lagi ko pong katext yan si Kuya Kim. Thank you very much. Tanaka Masakatsu and Hilda Clavio, 100 sacks of rice. Philippine Foremost Milling Corporation, 87 boxes loaf bread. Bagsy B, 2,000 pieces Nutriban. Alexander Marcos, 10,000 pieces surgical mask. Cuevas Bake Shop, 3 boxes bread. Liberty Foodman, 4,500 pieces raisin buns. Jojo Suliman, 18,000 pieces salted eggs. Michael Francis Arellano, 30,000 pesos. JPS Park Inc., 100,000 pesos. Yan po, mga kababayan. Kaya ninyo. Pinagmamalasakitan tayo. Kaya sa atin, yan, yung krisis na nakaharap natin. Pagmamahal at malasakit sa kapwa. Tandaan po ninyo, ako naman po hindi reliyoso, pero takot po ko sa Diyos.
At sang araw, titiklop ang tilon, magpapantay ang mga paa natin. Kung kailan, hindi ko alam. Una-una lang yan. But at the end of the day, mananagot tayo sa taas. At tatanungin tayo ng Diyos, ano ang ginawa mo sa kapwa mo nung panahon na siya ay nangangailangan? Katulad ng sinabi niya, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Hanggang dito na lamang. Magandang gabi sa inyo, mga kababayan kong taga-lungsod ng Manila. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first.